Good morning, good morning. Ito yung ano ko, yung ginagawa ko ngayon na full restoration. Bali, ang gagawin natin dito, bali, tatapalan itong ano niya, bali papalitan itong nasa harapan niya. Ito yung pinaka-original niya. Ito yan. Bali, ang gagawin ko kasi ito, back na, nagka-crack, expire na yung ano niya, yung pinaka-synthetic niya sa likod. Kaya ang gagawin ko, tatapalan itong puti na to. Ito yung tatapalan ko dito sa sapatos na to. Bali, itong ginawa ko rito, papaliwanag ko dito yung ano yung discarding gagawin ko. Ito, pwedeng diretsyo kong gawin yan ng ganyan. Diretsyo yung ilalagay kong materyales dito. Kung yung materyales na ilalagay ay yung flexible, yung walang, yung hindi makapal, ito yung hindi siya makapal. Ito pag binabanat mo pwede. Pero yung mga ganitong makakapal kasi na ano, papakita ko yung materyales na gagamitin ko. Ganitong materyales pala ang nilalagay ko. Ito kasi hindi siya nababanat. Pagka tinapal dito kasi makapal tong nilalagay ko. Pag ito kasi nilagay ko, pangit, hindi siya nababanat, hindi yan mapoporma ng ganyan. Bali, ang gagawin ko pag ito yung gagamitin ko, two-piece pattern itong gagawin ko rito. Kung ito yung mga number na diyan. Yan nakatugma yung mga kung saan ilalagay para pantay yung forma niya. Ayan, ito nakalagay din yung R, ibig sabihin right. Tapos para pagsalpak mo dito sa ano, hindi magkapalit. Saka 2 pieces pattern yung ginawa ko dito. Bali, ito yung forma na ginawa ko. Masking tape po ito. Yung binalutan ko ng masking tape temporary. Bali, ito, dito ko kukunin yung tamang sukat, tamang pattern ng ano, ng sapatos. Pero hindi pa to final. Kasi sasalpak ko pa ito sa cardboard para ang cardboard pala ginagamit ko ganito siya, materials pang pattern, matigas siya kasi itong ginagamit ko kasi dito talaga ito yung ginagamit lalo na sa mga ayan, cardboard ay nabibili lang sa Pandayan, binili ko sa Pandayan. Ito kasi yung mga pattern na ginagamit ko. Ito nakakatulong ito para tama at saka eksakto dito ko makukuha yung tamang sukat, magta-try and error para makuha yung tamang sukat dito niya. Para yung pattern pagsalpak maganda pagka na-transfer na natin yung pattern dito sa leather. Itong materials na to, ito yung kahit pag one piece pattern lang to, itong mismong ito niya dito, kahit isa lang, wala nang ano. Bali, kasi nababanat itong materials na to. Yan. Manipis kasi siya, nababanat. Yung isa kasi hindi na nababanat yan. Kaya, pag binanat yan, baka may tendency na madamage. Hindi siya flexible. Yung ito, kailangan two pieces pattern yung mga ganitong. Pero hindi ito ilalagay ko kulay white. Kung ano yung kulay na nakalagay dito, ganun din. Yun ang discarding ginagawa ko. Yung mga iba naman, leather na stretchable. Kanya-kanya kasi kaming discarding mga sapatero. Bali kung yung iba, di kasi magkapare-pareho yung discarding namin mga sapatero. O sa kanila iba, pero parehas lang naman yung kinalalabasan ng trabaho. Importante yung customer satisfied na magustuhan yung trabaho namin mga sapatero. Ayan, bali itong dalawa na to ang papalitan. Ayan. Bali, papalitan nito gamit yung materials na wala kasi ako, hindi pa kasi natutuyo yung ginawa ko na leatherette para ipakita ko sana. Sige, mag-upload ulit ako sa part 2 nito. Papakita ko kung paano ko ginagawa yung sapatos pagkatapos. And salamat and God bless sa ating lahat.